allow us to work para mas mabilis. Okay? Allow us to work inside the KOJC compound para magawa yung trabaho namin, mabilis naming matapos at kami ay umalis na dyan. Kasi hindi naman namin gusto na magtagal din kami sa loob. 10 araw nang hinahanap ng pambansang pulisya sa compound ng Buhangin, Davao City ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Bagamat may mga nagsasabing wala na sa loob si Kibuloy, naniniwala pa rin ang Philippine National Police na nagtatago lang ito sa compound kaya puspusan pa rin ang kanilang operasyon. Ayon sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, naguhukay na ang mga pulis sa isang bahagi ng Jose Maria College Building. Nagpakita pa ito ng larawan na ginawa umanong tunnel para hanapin ang umano'y bunker na kinaroroonan ni Kibuloy. Gusto namin magkaroon po ng access yan sa JMC basement kasi po marami na kaming architects at saka engineers po, pati ang aming engineer, no? Nagsasabi sa amin na medyo malalim na raw yan and it endangers the structural stability of the building. May video rin sila ng umano'y drilling operations ng mga pulis. Bagamat hindi kinumpirma, sinabi ng PNP na legal ang kanilang mga hakbanga para mahanap ang puganteng religious leader. Sa ngayon, wala pa kami na-receive na any information about that. At we will inform you kung ano yung update kung meron ba talaga. Sinagot rin ng pulisya ang aligasyong nagtatanim sila ng ebidensya kaya hindi ipinapaalam at hindi idinadaan sa scanner ng KOJC ang ipinapasok nila mga equipment sa compound. May scanner or wala kaming ipapasok na mga gamit to plant an evidence. Kung may ipapasok naman kami ng mga gamit, it would really in aid sa ginagawa namin na pag-search kay Kibuloy. Hindi lahat ng mga tactical and operations or strategies namin ay pwedeng ihayag sa publiko or ihayag sa members ng KOJC. Kasi at risk din yung operation. Ayaw din naman namin na ma-jeopardize. Samantala, bahagyang nagkatensyon sa compound kaninang umaga sa pagitan ng PNP at mga tagasunod ni Kibuloy. Ito'y matapos umanong hindi pumayag ang KOJC na buksan ang Emerald Gate sa JMC. Gusto nilang i-open talaga, sirain yung Emerald Gate na meron naman sana silang access doon sa Gate 18. Nanakit pa sila afterwards. Dinakit yung isang miyembro namin, pati yung abogado ko si Attorney Adrian Paharo, associate ko, muntik nang nadakip, no? And then may tinuslit sila ng mga boxes po doon sa loob. Ngunit giit ng PNP, kailangang buksan ang nasabing gate upang madaling makapasok ang kanilang puwersa, pati na rin ang mga miyembro ng KOJC. Bantay sarado na rin ng PNP ang 2 gate para maiwasang maulit ang pagbarikad at rally ng grupo sa kalsada. Samantala, nanindigan naman ng PNP na heartbeat ng tao ang na-detect ng kanilang underground scanner. Kaya naman, puspusan ang ginagawa nilang pag-trace sa sinasabing entrance ng hinihinalang underground facility. Yung operator naman ng device, ang nagsasabi na tao talaga yun na heartbeat. May difference pa. Hindi siya heartbeat ng daga o anumang hayop. Kasi pag gano'n, hindi pala effective yung mga previous nilang na mga successful na retrieval and rescue operations na ginamit yun naman siya. May underground facility dahil dun sa na-detect ng heart. Maraming nahanap namin yung entrance ng bunker. Muli namang panawagan ng PNP kay Kibuloy, sumuko na upang makapagpahinga na rin ng KOJC members at mga pulis na ilang araw na rin naka-duty sa compound. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.